Nakatayo ako sa gitna ng altar ng San Sebastian Church. Suot ang isang mamahaling puting belo na tila sumasalamin sa kadalisayan ng aking pangarap. Ang halimuyak ng mga puting lila at rosas ay bumabalot sa buong paligid. Isang eksenang pinagkagastusan ko ng milyon-milyong piso at buwan ng pagtitiis. Hawak ko ang kamay ni Mark, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buong pagkatao, hanggang sa ang katahimikan ng banal na seremonya ay mabasag ng isang boses na hindi dapat narinig sa sandaling ito. Mark, please. Huwag mong ituloy ito. I love you. And you know you love me too. Yumingon ng lahat. Ang aking matalik na kaibigan at siyang punong abay na si Lian ay nakaluhod sa gitna ng pasilyo. Umiiyak habang nakatingin kay Mark ng may pagmamakaawa. Ang mga mata ng mga bisita ay tila mga palasong tumitira sa aking likuran. Hinigpitan ko ang hawak sa aking bouquet. Naghihintay ng isang mabilis na pagtanggi, isang pagtatanggol, o kahit isang sulyap man lang ng pag-asa mula sa lalaking pakakasalan ko. Ngunit walang dumating. 1, 2, 3, 3 segundo ng nakabibinging katahimikan mula kay Mark. 3 segundo kung saan ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa akin, kundi nanatiling nakapako sa babaeng nakaluhod sa sahig. Sa loob ng 3 segundong yon, ang pag-ibig na binuo ko sa loob ng 5 taon ay naglaho na parang usok. Hindi ako umiyak. Sa halip, isang malamig na kuryente ng realidad ang dumaloy sa aking mga ugat. Pinatitigas ang aking puso at pinatatalas ang aking isipan. Sachi, anak. Huwag kang gagawa ng eksena. Isipin mo ang mga bisita, isipin mo ang dangal ng pamilya natin. Bulong sa akin ni Mrs. Tizon, ang aking biyenan sana, habang hinahawakan ng mahigpit ang aking braso. Lian is just confused. Ituloy natin ang kasal. Sayang ang ibinayad natin sa reception at ang pangalan ni Mark sa negosyo. Tiningnan ko si Mrs. Tizon. Nakikita ko sa kanyang mga mata, hindi ang pag-aalala para sa akin, kundi ang takot na mawala ang ATM na nagpopondo sa kanilang marangyang pamumuhay. Ang mukha ni Mark ay bakas ng pagkalito. Isang duwag na hindi kayang pumili sa pagitan ng kanyang pagnanasa at ng kanyang interes. The wedding is over. Mahinahon, ngunit mariin kong sabi. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Lumapit ako kay Lian na tila isang reyna na hindi natitinag ng bagyo. Inabot ko sa kanya ang aking bouquet ng mga puting bulaklak. You want him so much, Lian? Sige, sayong-sayo na siya. Bagay naman kayo. Isang mandaraya at isang duwag. Binitawan ko ang mga bulaklak sa kanyang kandungan at mabilis na hinubad ang aking engagement ring. Iniwan ko ito sa palad ni Mark na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Ang bawat hakbang ko palayo sa altar ay tila isang deklarasyon ng kalayaan. Rinig ko ang bulungan ng mga tao, ang pigil na iyak ni Lian, at ang galit na tawag ni Mrs. Tizon. Ngunit wala na itong halaga sa akin. Pagkalabas ko ng pintuan ng simbahan, hindi ako tumigil para lumingon. Hindi ko hinayaang mabasa ng luha ang aking makeup. Tinukot ko ang aking cellphone mula sa loob ng aking tago na bulsa sa gown at mabilis na tinawagan ang aking coordinator. Cancel the reception, now! Sabihin mo sa lahat ng suppliers na ang lahat ng bayad na galing sa personal account ko ay i-refund sa akin agad. At tawagan mo ang security. Huwag mong papasukin ang kahit sinong Dizon sa hotel suite ko. Ito ang aking unang hakbang. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo ng yaman ko at hinding-hindi ko hahayaang ang isang sentimo nito ay mapunta sa mga taong sumaksak sa likod ko. Sumakay ako sa naghihintay na sasakyan, handang iwanan ang nakaraan ng walang lingon likod. Ngunit bago pa man makapagsimulang umandar ang kotse, isang malakas na paghampas sa bintana ang nagpagulat sa akin. Si Mrs. Dizon, namumula ang mukha sa galit at pawis, ay nakatayo sa labas. Hinaharangan ang aking daan.
Sachi, hindi ka pwedeng umalis ng ganun lang. May utang ka pa sa amin. Ang kahihiyang ibinigay mo sa anak ko ay babayaran mo ng higit pa sa perang iniisip mo. Sigaw niya habang sinusubukang buksan ang pinto ng sasakyan. Tiningnan ko siya ng diretsyo sa mga mata. Ang aking mukha ay tila isang pader na yelo na walang anumang emosyon. Ang malakas na paghampas ng palad ni Mrs. Dizon sa salamin ng aking sasakyan ay tila isang desperadong ritmo ng isang taong malapit ng malunod. Sa halip na matakot, dahan-dahan kong ibinaba ang bintana, sapat lamang upang makita ko ang kanyang mukha na nanginginig sa galit. Ang kanyang mamahaling hikaw, na ako rin ang nagbayad, ay yumuyugyog kasabay ng kanyang bawat hininga. Sachi, bumaba ka rito. Huwag mo kaming hiyain sa harap ng maraming tao. Ang utang na loob mo sa pamilya namin ay hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Sigaw niya. Ang boses ay sapat na para marinig ng mga huling bisitang lumalabas ng simbahan. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Tumayo ako ng tuwid. Mas matangkad sa kanya dahil sa aking heels at sa aking dangal na nananatiling buo. Utang na loob, Mrs. Dizon? Pag-usapan natin ang tunay na utang. Inilabas ko ang aking tablet mula sa aking bag. Binuksan ko ang isang spreadsheet na matagal ko nang inihanda bilang bahagi ng aking risk management. Ang suot mong gown? 100,000 piso. Ang caterer na naghihintay sa hotel? 500,000 piso na deposit. Ang alahas na suot mo ngayon? Galing sa credit card ko. Lahat ng nakikita mo rito, mula sa mga bulaklak hanggang sa koro sa loob, ay galing sa bulsa ko. Nanlaki ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya natinag sa kanyang kapal ng mukha. Parte yan ng pagiging asawa. Obligasyon mong itaguyod ang dangal ng pamilyang papasukan mo. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang walang bahid ng saya. Wala na akong pamilyang papasukan dahil ang anak mo ay abala sa pagpasok sa buhay ng ibang babae. At dahil walang kasal, walang obligasyon. Lumingon ako sa aking coordinator na tumatakbo papalapit sa amin. Rina, simulan mo na yun din. Sa isang iglap, ang mga tauhan ng florist ay nagsimulang maglabas ng mga malalaking bouquet mula sa loob ng simbahan. Ang pulang karpet na nilakaran ko kanina ay dahan-dahang ginugulong habang ang mga tao ay nakatingin. Pinapanood ko ang bawat piraso ng pangarap na iyon na binabaklas sa harap ng pamilya Dizon. Sachi, please! Stop this! Si Mark naman ang lumapit. Hinihingal at gulo-gulo ang buhok. Pinagmumukha mo kaming pulubi sa harap ng lahat. Think about our reputation. Reputation? Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Mark, you don't have a reputation. You only have my charity. And today, the charity is closed. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman ko ang kanyang takot. Hinawakan ko ang kanyang braso, hindi para humawak ng mapagmahal, kundi para makuha ang gusto ko. Sa isang mabilis at diamanteng galaw, kinalas ko ang Rolex na nasa kanyang pulso. This watch costs more than your 1-year salary as a junior executive sa kumpanya ninyong lugi na. Malamig kong sabi habang isinusubi ang relo sa aking bag. Sa akin ito. At lahat ng iba pang ibinigay ko, kukunin ko rin. Napaka-materialistic mong babae ka? Sigaw ni Mrs. Dizon. Susugod sana siya, ngunit hinarangan siya ng aking 2 bodyguard na kanina pa nakatayo sa aking likuran. Hindi ako materialistic, Mrs. Dizon. Ako ay isang negosyante. At sa negosyo, kapag ang partner mo ay nandaraya, pinabawi mo ang investment mo bago ka malugi ng tuluyan. Sagot ko habang pabalik na sa loob ng sasakyan. Nang maupo na ako sa loob, naramdaman ko ang pagod. Ngunit mas matimbang ang linaw ng aking isip. Wala ng luha. Ang bawat sentimo na mababawi ko ay isang hakbang patungo sa aking ganap na paglaya. Isang maikling tunog mula sa aking cellphone ang bumasag sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Isang notification mula sa aking bank app.
Inasahan ko ang refund mula sa hotel. Ngunit ang nakita ko ay nagpabilis ng tibok ng aking puso. Ang aking personal savings account, ang parang inilaan ko para sa down payment ng aming magiging dream condo, ay nabawasan ng 3 milyong piso sa loob lamang ng huling 10 minuto. At ang lokasyon ng withdrawal? Isang bangko na ang tanging may access ay ang taong pinagkakatiwalaan ko ng aking mga password. Hindi si Mark, kundi ang sarili kong ama. Ang bawat numero sa aking cellphone ay tila mga huling patak ng dugo mula sa isang sugat na hindi ko inaasang magmumula sa sarili kong ama. 3 milyong piso. Isang halagang hindi lamang kinuha mula sa aking bangko, kundi kinuha mula sa pundasyon ng aking tiwala. Ngunit wala akong panahon para manghina. Sa mundong ito, ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ay pagkakataon para sa mga buwaya. Manong, sa kondo tayo, na yun din. Utos ko sa driver, habang ang aking mga daliri ay mabilis na nagtitipo sa screen upang i-freeze ang lahat ng aking nalalabing asset. Nang makarating ako sa aking penthouse, isang property na tanging pangalan ko lamang ang nakatala, ang amoy ng pamilyar na pabango ni Lian ang sumalubong sa akin sa foyer. Ang halimuyak ng banilya na dati ay simbolo ng aming pagkakaibigan, ay tila naging amoy ng nabubulok na bangkay sa aking pang-amoy. Natagpuan ko siya sa gitna ng aking sala, nakaupo sa aking paboritong velvet na sofa. Hawak ang isang baso ng wine na kinuha mula sa aking koleksyon. Ang kanyang belo bilang abay ay wala na. Pinalitan ng isang sutlang slip dress na tila ba matagal na siyang nakatira rito. Sachi, mabuti at dumating ka, bungad niya. Ang kanyang boses ay puno ng peking pighati. I'm sorry, hindi ko sinasadyang saktan ka sa harap ng maraming tao. Pero hindi ko na kayang itago ang totoo. I'm carrying Mark's child. Buntis ako, Sachi. At hindi namin kayang palakihin ang bata sa hirap. Naglakad ako patungo sa kusina. Hindi siya tiningnan. At hindi rin binigyan ng kahit anong reaksyon. Ang bawat hakbang ko sa sahig na gawa sa marmol ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila orasan ng kamatayan para sa kanyang kasinungalingan. Buntis? Mahinahon kong ulit habang nagsasalin ng mainit na tubig sa isang tasa. Isang buwan pa lang ang nakakalipas nang sabihin mong kailangan mo ng pautang para sa operasyon ng nanay mo. Pero ngayon, may bago ka ng drama? Totoo ito. Maari natin itago ito, Sachi. Pwede mo pa ring pakasalan si Mark at ituturing natin sa inyo ang bata. Just, don't take away the money. Huwag mo kaming sirain. Pagmamakaawa niya, lumapit siya sa akin at tinangkang hawakan ang aking kamay. Ito ang gaslighting sa pinakamataas na antas. Ang biktima ay ginagawang masama at ang nandaraya ay nagiging tagapagligtas. Ngunit mali sila ng kinalaban. Lian, isa akong project manager. Nakasanayan ko ng maglagay ng contingency plans sa bawat proyektong hinahawakan ko. Akala mo ba ang bahay na ito ay hindi ko binabantayan? Inilabas ko ang aking cellphone at binuksan ng isang secret app. Isang mabilis na pag-swipe at lumitaw sa monitor ng aming smart TV ang isang video mula sa nakaraang linggo. Sa video, malinaw na makikita si Lian at si Mark sa mismong kusinang ito, tumatawa habang pinag-uusapan kung paano nila uubusin ang aking savings pagkatapos ng kasal. Sabi ni Mama Dizon, kailangan nating makuha ang pirma niya sa joint account authorization bago ang honeymoon. Sabi ni Mark sa video, habang hinahalikan ang leeg ni Lian. Pagkatapos noon, pwede na nating ipatapon ang bruhang yan sa kung saan. Namutla si Lian. Ang baso ng wine sa kanyang kamay ay nanginig hanggang sa malaglag ito sa sahig. Ang mapulang likido ay kumalat sa puting marmol na tila sariwang dugo. Dahan-dahan kong ininom ang aking tsaa. Ninanamnam ang bawat sandali ng kanyang pagbagsak. Ang kamera ay nakatago sa smoke detector. Regalo yan ng isang cybersecurity consultant na tinulungan ko noon. Ngayon, sabihin mo sa akin, kailan mo balak lumaya sa pamamahay ko bago kita ipakaladkad sa mga pulis para sa trespassing at attempted fraud? You monster! Wala kang puso! Sigaw ni Lian.
Ang kanyang muka ay naging kasing pangit ng kanyang kalooban. Kaya ka niloloko ni Mark dahil para kang makina. Wala kang pakiramdam. Mas mabuti nang maging makina kaysa maging basurang tulad mo. Sagot ko nang hindi man lang itinataas ang aking boses. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang pumutol sa aming pagtatalo. Inasahan ko si Mark o ang aking ama, nungit nang buksan ko ang pinto sa pamamagitan ng electronic lock, isang lalaking nakasuit na itim, may hawak na leather briefcase, ang nakatayo roon. Ang kanyang tindig ay pormal at ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon. Miss Sachi, I am Attorney Valderrama, sabi niya habang iniaabot ang isang itim na business card na may gintong tatak. I represent a client who has a significant interest in your current situation. You are being sued for breach of marriage contract and emotional damages by the Dizon family. At higit sa lahat, may kinalaman ito sa 3 milyong pisong na wala sa account mo. Naramdaman ko ang lamig ng hangin mula sa hallway. Ang laban na akala ko ay kontrolado ko na ay mas malalim at mas mapanganib pa kaysa sa inaasahan ko. Ang itim na business card sa aking kamay ay tila isang malamig na piraso ng bakal na nagpapaalala sa akin na ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa pusong sawi, kundi tungkol sa kapangyarihan at pera. Tiningnan ko si Attorney Valderrama. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng awa. Tanging ang tuyot na lohika ng batas ang makikita sa kanyang titig. Settlement, Miss Sachi. Iyon ang mungkahi ng aking kliyente. Simula ng abogado, habang dahan-dahang inilalapag ang mga dokumento sa aking mesa. Ang iyong ama ay may malaking pagkakautang sa pamilya Dizon. Isang utang na hindi lamang nasusukat sa pera, kundi sa isang lumang kasunduan sa negosyo. Ang 3 milyong pisong kinuha niya ay pambayad lamang sa interes. Kung itutuloy mo ang pagpahiya sa kanila, hihilingin namin ang buong kabayaran ng principal o ang pagkakulong ng iyong ama. Naramdaman ko ang pagsikip ng aking dibdib. Ang sarili kong ama, ang lalaking nagturo sa akin kung paano maging matatag, ay siya palang naging mitsa ng aking pagkagapos. Ngunit sa halip na manginig, dahan-dahan kong inayos ang aking upo. Hindi nila ako makikitang mabasag. Sabihin mo sa iyong kliyente, magkita-kita kami sa kanilang ancestral home sa Forbes Park. Ngayon din, malamig kong sagot. Pagdating ko sa mansyon ng mga Dizon, ang kapaligiran ay puno ng bigat ng tradisyon at pagkukunyari. Sa gitna ng malawak na sala, nakaupo ang mga bulao ng pamilya Dizon, kasama si Mrs. Dizon, na tila isang reynang naghihintay ng paghatol. Sa isang sulok, nakita ko ang aking ama, nakayuko at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Sachi, anak, magsorry ka na sa kanila. Bulong ng aking ama, ang boses ay puno ng takot. Ang utang na loob natin sa kanila, simula pa noong panahon ng lolo mo, ay hindi matatapos kung lalaban ka pa. Tumingin ako sa paligid. Narito ang mga taong gumagamit ng utang na loob bilang isang kadena upang busalan ang katotohanan. Ngumiti ako ng tipid. Isang ngiting kasing talim ng labaha. Utang na loob? Isang konseptong madalas abusuhin ng mga taong wala nang ibang maipagmalaki kundi ang kanilang apelido. Malakas kong sabi, sapat na para marinig ng lahat ng naroon. Tumayo si Mrs. Dizon. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Wala kang modo! Sinira mo ang pangalan ng anak ko sa harap ng buong bansa! Ang 3 milyon ay kulang pa sa danyos na idinulot mo. Danyos? Inilabas ko ang isang makapal na folder mula sa aking bag. Pag-usapan natin ang danyos, Mrs. Dizon. Narito ang mga records ng credit card ni Mark na ako ang nagbabayad sa loob ng 3 taon. Narito ang mga resibo ng kanyang mga talo sa ilegal na sabong at kasino na palihim kong tinakpan para hindi mapahiya ang pamilya ninyo. At higit sa lahat, narito ang ebidensya ng malalaking halaga na ipinadala ni Mark sa account ni Lian gamit ang pondo ng kumpanya ninyo
na ako rin ang nag-audit. Natahimik ang buong sala. Ang tunog lamang ng paghinga ng mga matatanda ang maririnig. Ang bawat pahinang inilalapag ko ay tila mga sampal sa kanilang nagkukunwaring danggal. Hindi ako ang may utang sa inyo. Kayo ang may utang sa akin. Patuloy ko. Ang boses ay nananatiling kalmado, ngunit punong-puno ng otoridad. Ang aking ama ay nagkamali, at babayaran ko ang bawat sentimong kinuha niya sa pamamagitan ng legal na paraan, hindi sa pamamagitan ng pagsuko ng aking dignidad. Ngunit sa sandaling ituloy ninyo ang demanda, ilalabas ko rin ang lahat ng ito sa Bureau of Internal Revenue at sa SEC. Tingnan natin kung sino ang unang babagsak sa kulungan. Tumayo ako at inayos ang aking suot. Sa gitna ng mesa, nakita ko ang aking mamahaling fountain pen na ginamit ng kanilang abogado kanina. Tinampot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Sa akin ito, walang kahit anong bagay sa bahay na ito ang karapat-dapat manatili sa inyo kung galing ito sa akin. Naglakad ako palabas. Iniwan ang mga dizo na tila mga estatwang natulala sa kanilang sariling kahihiyan. Nang makasakay ako sa sasakyan, naramdaman ko ang bahagyang panginginig ng aking mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng paglaya. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ito ay isang litrato. Isang malinaw na larawan ng ultrasound result na may pangalang Lian de la Cruz. At ang petsa ay ngayong araw lamang. Sa ibaba nito ay may nakasulat na mensahe. Dugo ito ni Mark. Hindi mo kami matatakasan, Sachi. Kapag nalaman ng publiko na tinataboy mo ang isang buntis na ina, tingnan natin kung sino ang kakampihan nila. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, kasisimula pa lamang ng mas maduming bahagi. Ang larawan ng ultrasound sa aking screen ay hindi nagdulot ng pangangatog sa aking mga tuhod. Sa halip, tiningnan ko ito gamit ang mga mata ng isang project manager. Sinuri ko ang bawat detalye. Ang pangalan ng ospital, ang petsa, ang pirma ng doktor. Sa mundo ng korporasyon, ang bawat dokumento ay maaaring pekein, at ang bawat emosyon ay maaaring gamitin bilang armas ng manipulasyon. Project Revenge. Bulong ko sa aking sarili habang binubuksan ang aking laptop sa loob ng isang tahimik na coffee shop sa Makati. Hindi ako maghihiganti sa pamamagitan ng pagsabunot o paggawa ng eksena sa social media. Dudurugin ko sila sa paraang pinakamasakit, ang pagbawi sa lahat ng pribilehiyong ibinigay ko sa kanila. Sinimulan ko ang aking action beats. Una, ang trabaho ni Lian. Pangalawa, ang mga ari-ariang nakapangalan sa akin ngunit ginagamit ni Mark. Pangatlo, ang pag-audit sa lahat ng perang pinalabas ng aking ama. Tinawagan ko si Mr. Sai, ang may-ari ng marketing firm, kung saan nagtatrabaho si Lian bilang isang junior consultant. Ang kumpanya niya ay isa sa mga subcontractors ng aking kasulukuyang proyekto. Mr. Sai, it's Sachi. Gusto ko lang ipaalam na magsasagawa kami ng re-evaluation sa lahat ng consultants na kasama sa project. I noticed some discrepancies sa integrity reports ni Ms. De La Cruz. Direkta kong sabi. Wala akong halong galit sa boses. Tanging malamig na profesionalismo lamang. I understand, Sachi. We value our partnership with you. Isuspend muna namin ang kanyang mga accounts habang nag-iimbestiga, sagot ni Mr. Sai. Alam ko ang ibig sabihin yon. Sa industriyang ito, ang pagduda sa iyong integridad ay katumbas ng kamatayan ng iyong karera. Pagkatapos ng tawag, sumandal ako sa aking upuan at uminom ng kape. Mula sa bintana ng kafe, tanaw ko ang kalsada kung saan nakaparada ang isang pulang sports car. Isang regalo ko kay Mark nung nakaraang anibersaryo namin. Nakita ko si Mark na naglalakad patungo sa sasakyan. Suot ang kanyang mamahaling shades. Tila ba wala siyang pakialam sa gulo sa simbahan kahapon? Ngunit bago pa niya maipasok ang susi,
Dalawang lalaking nakauniporme ng isang towing company ang lumapit sa kanya. Kasunod nila ang isang bank officer na may hawak na dokumento. Napanood ko kung paano nagbago ang mukha ni Mark mula sa pagiging kampante patungo sa matinding pagkapahiya. "What is the meaning of this? Akin ang kotseng ito!" Sigaw ni Mark. Sapat na para lumingon ang mga dumadaan. "Sir, ang nakatalapang may-ari ng sasakyan ay si Miss Sachi. Ipinahinto na po niya ang lahat ng amortization payments at may order na kaming hatakin ito dahil sa utang sa bangko." Paliwanag ng officer. Ninanamnam ko ang bawat segundo ng kanyang kahihiyan. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang balikat nang pilitin siyang lumabas ng sasakyan. Doon, sa gitna ng mataong kalsada ng Makati, naiwan siyang nakatayo habang hinihila palayo ang kanyang huling simbolo ng yaman. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang matalim na paalala na wala siyang kahit ano kung wala ako. Isang marahang pag-upo sa aking tapat ang nagpalingon sa akin. Isang lalaki ang kumuha ng aking atensyon. Maayos ang kanyang suot, may misteryosong ngiti, at ang kanyang mga mata ay tila nakakabasa ng aking iniisip. Siya ang lalaking nagpadala ng mensahe sa akin noong nasa simbahan pa ako. "You're efficient, Sachi. I like how you handle your projects," sabi niya sa isang baritonong boses. "Ako si Rafael. At gaya mo, gusto ko ring makitang lumuhod ang mga Dizon." "Bakit mo ako tinutulungan?" tanong ko habang nananatiling alerto ang aking pakiramdam. "Dahil ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan," sagot niya. May inabot siyang isang maliit na folder sa akin. Isang regalo para sa susunod mong hakbang. Binuksan ko ang folder. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang mga litrato sa loob. Hindi ito tungkol kay Mark o kay Lian. Ito ay mga larawan ng aking ama. Lihim na nakikipagkita kay Mrs. Dizon sa isang abandonadong bodega. At may iniyabot siyang isang itim na bag na punong-puno ng pera. Ang aking ama, ang lalaking kumuha ng 3 milyon sa account ko, ay patuloy pa rin palang nagpapakain sa mga taong sumisira sa akin. Ang bawat larawang ibinigay ni Rafael ay tila mga bubog na bumabaon sa aking palad. Hindi ko alintana ang malamig na hangin ng gabi habang naglalakad ako papasok sa bahay ng aking ama. Ang tahanang dati ay puno ng tawanan ay tila naging isang libingan ng mga lihim. Natagpuan ko siya sa kanyang silid-aklatan, nakaupo sa harap ng isang baso ng alak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lumang litrato naming dalawa. Dahan-dahan kong inilapag ang folder sa kanyang mesa. Ang mahinang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang malakas na pasabog sa gitna ng katahimikan. "Pa, ano ito? Bakit mo binibigyan ng pera si Mrs. Dizon pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa akin?" Ang boses ko ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay punong-puno ng bigat na kayang magpabagsak ng kahit anong pader. Napatingala ang aking ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. Isang anyo na hindi ko inakalang makikita ko sa lalaking tinitingala ko bilang aking sandigan. "Sachi, hindi mo naiintindihan. Ginagawa ko ito para protektahan ka. Para protektahan ang ating pangalan." "Proteksyon?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Kinuha mo ang 3 milyong piso na pinagpaguran ko para ibigay sa mga taong tinuring akong basahan sa sarili kong kasal? Anong klaseng proteksyon ang tawag mo riyan pa?" "May hawak silang lihim, Sachi!" Biglang sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. "Ang kumpanyang itinayo ko, ang puhunang ginamit natin nung nagsisimula pa lang tayo, galing yon sa isang hindi legal na transaksyon na tinakpan ng pamilya Dizon. Kapag nalaman ito ng publiko, hindi lang ako ang makukulong. Mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang iyong lisensya, ang iyong karera, lahat ay madadamay." Napatitig ako sa kanya. Ang pundasyon ng aking tagumpay
ay nakatayo pala sa ibabaw ng isang maruming kasinungalingan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Ngunit sa halip na bumigay, isang malamig na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Ang aking ama ay naging bilanggo ng kanyang nakaraan at hindi ko hahayaang maging bilanggo rin ako nito. Huwag mong gamitin ang pangalan ko para bigyang katwiran ang iyong kaduwagan pa. Malamig kong sabi. Ang katotohanan ay mas madaling dalhin kaysa sa habambuhay na pagtatago sa ilalim ng kanilang mga paa. Lumapit ako sa kanyang mesa at tinampot ang isang lumang litrato naming dalawa. Nung mga bata pa ako at nakasuot ng tuga sa aking graduation. Sa isang diamanteng galaw, dahan-dahan ko itong pinunit sa gitna. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila pagputol sa huling hibla ng aking obligasyon bilang isang anak. Mula sa araw na ito, hindi mo na kailangang magbayad para sa akin. At hindi ko na rin babayaran ang iyong mga kasalanan. Wika ko, habang hinahayaan ang mga piraso ng papel na mahulog sa sahig na tila mga tuyong dahon. Tumalikod ako at naglakad palabas. Narinig ko ang mahina niyang paghikbi, ngunit hindi na ako lumingon. Kailangan kong maging malaya, kahit na ang kapalit nito ay ang pag-iisa sa gitna ng digmaan. Nang makalabas ako sa gate, isang pamilyar na amoy ng alak at sigarilyo ang humalo sa hangin. Sa ilalim ng madilim na postre ng ilaw, nakita ko ang isang anino. Si Mark. Gulo-gulo ang kanyang damit, mamula-mula ang mga mata, at may hawak na isang matalim na kutsilyo. Hindi niya ito itinatago. Sa halip, itinututok niya ito sa kanyang sariling leeg habang humahakbang papalapit sa akin. Sachi, tignan mo ang ginawa mo sa akin. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng baliw na pagnanasa at galit. Wala na akong kotse, wala na akong trabaho, at tinakwil na ako ni Mama. Kapag hindi ka bumalik sa akin, tatapusin ko na ito rito mismo sa harap mo. Magiging mamatay tao ka sa paningin ng lahat. Tumingin ako sa kanya nang walang kislap ng takot. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang mahulog ay tila nagpapatalas sa aking pakiramdam. Ang drama ni Mark ay hindi na bago sa akin. Ngunit ang kutsilyong hawak niya ay isang banta na kailangan kong harapin ng may rasyonal na isipan. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng mas malakas. Ang bawat patak ay tila mga maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit hindi ko ito nararamdaman. Ang tanging nakikita ko ay ang kislap ng talim ng kutsilyo sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste ng kalsada. Si Mark, ang lalaking dati, ay pinangarap kong makasama habang buhay, ay mukhang isang basang sisiw na sinusubukang manakot gamit ang sariling buhay. Sachi, hindi ako nagbibiro. Isang hiwa lang, mawawala na ako. Gusto mo bang magkaroon ng konsyensya habang buhay? Pasigaw niyang sabi, habang nanginginig ang kanyang kamay na may hawak ng kutsilyo. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang kaba, walang luha. Sa loob ng aking isipan, tinitimbang ko ang kanyang kilos, gaya ng pagtimbang ko sa isang palpak na proposal sa opisina. Ang kanyang tindig ay hindi seryoso. Ito ay isang desperadong pagtatangka na makuha muli ang kontrol sa akin sa pamamagitan ng takot. Alam mo, Mark, sa loob ng 5 taon, lagi kitang pinagbibigyan dahil akala ko ay mahina ka lang at kailangan mo ng gabay. Simula ko, ang boses ko ay kalmado na tila ba nadidikta lang ako ng mga agenda sa isang meeting. Pero ngayon, ko lang na-realize. Hindi ka lang mahina. Ikaw ay isang manipulatibong duwag. Dahan-dahan kong inilabas ang aking cellphone. Hindi ko tinawagan ng ambulansya. Sa halip, binuksan ko ang aking social media app at pinindot ang Go Live. What are you doing? Itapon mo yan! Gulat na sigaw ni Mark. Pansamantalang, nakalimutan ang kutsilyo sa kanyang leeg. Naka-livestream na tayo, Mark. May 500 tao na ang nanonood ngayon. Sige na, ituloy mo ang balak mo. Hamon ko sa kanya, habang itinutok ang kamera sa kanyang direksyon. Ipakita mo sa buong mundo kung paano mo tatapusin ang buhay mo dahil lang sa hindi mo makuha ang gusto mo.
Hayaan nating ang publiko ang humusga kung ikaw ba ay sa isang biktima o isang baliw na nanggugulo sa gitna ng gabi. Namutla si Mark. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kamera at sa akin. Ang tapang na kanina ay nagmumula sa kanyang desperasyon ay biglang naglaho nang makaharap ang realidad ng publikong kahihiyan. Hindi siya handang mamatay. Handa lang siyang gamitin ang kamatayan para itali ako muli sa kanya. "You're a monster, Sachi. Heartless!" Bulong niya, unti-unting ibinababa ang kutsilyo. "Hindi, Mark. I am just someone who stopped believing in your lies," sagot ko. Sa sandaling ngayon, ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang kapitbahay na pala ang nakatawag ng otoridad bago pa man lumala ang sitwasyon. Nakita ko ang pagdating ng mga asul at pulang ilaw na sumasalamin sa mga patak ng ulan sa kalsada. 2 pulis ang mabilis na bumaba at pinalibutan si Mark. Hindi na siya lumaban. Ang kutsilyo ay bumagsak sa semento, lumikha ng isang mahinang tunog bago ito tuluyang kinuha ng isang opisyal. Pinanood ko kung paano siya pinusasan at isinakay sa patrol car. Ang kanyang muka ay nakatago sa kanyang mga kamay. Hindi habil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Bago isara ang pinto ng sasakyan, lumapit ako ng bahagya. Kumuha ako ng isang maliit na pakete ng band-aids mula sa aking bag at inihulog ito sa kanyang kandungan. "Para sa mga galus mo, Mark. Dahil alam nating pareho na hindi mo kayang saktan ng malalim ang sarili mo." Nang makaalis ang mga pulis, muling bumalik ang katahimikan sa tapat ng bahay ng aking ama. Pinatay ko ang aking livestream at huminga ng malalim. Ang bawat paghinga ko ay tila naglalabas ng lahat ng dumi ng nakaraan. Isang mensahe ang pumasok sa aking cellphone mula sa aking private investigator. "Miss Sachi, confirmed. Leanne de la Cruz is nowhere to be found." Ngunit bago siya nawala, may huling transaksyon siyang ginawa. Nilimas niya ang petty cash at ang emergency fund ng kumpanya ng mga Dizon. At may record na siya ay bumili ng bus ticket patungong probinsya gamit ang ibang pangalan. Napangiti ako ng tipid. Ang mga ahas ay nagsisimula na ring magtuklawan sa isa't isa. Ngunit ang katuwaan ko ay naudlot nang may mapansin akong isang itim na SUV na nakaparada sa di kalayuan. Kanina pa yata ito nakatunghay sa buong eksena. Nang bumukas ang bintana nito, nakita ko ang isang pares ng mga matang tila, may dalang panganib at pangako. Si Attorney Valderrama, ang abogado ng mga Dizon. May iniabot siyang isang sobrang puti sa akin sa pamamagitan ng kanyang window. Isang paalala, Miss Sachi. Ang batas ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang tama. Ito ay tungkol sa kung sino ang may hawak ng mas malakas na ebidensya. At sa kasong isinampa namin laban sa iyo para sa invasion of privacy, mukhang nadagdagan ng ebidensya namin dahil sa ginawa mong livestream kanina. Naramdaman ko ang mabilis na pintig ng aking puso. Ang bawat tagumpay ko ay tila may kalakip na bagong bitag. Ang gabi sa Bonifacio Global City ay puno ng mga nagkikislapang ilaw. Ngunit sa loob ng pribadong lounge kung saan ko piniling makipagkita kay Rafael, ang kadiliman ang nanginghibabaw. Ang bawat anino sa pader ay tila nagpapaalala sa akin na ang bawat hakbang ko ay binabantayan ng mga taong nais akong pabagsakin. Hawak ko ang aking baso ng scotch, hindi para uminom hanggang sa malasing, kundi para maramdaman ang init nito sa aking mga daliri habang hinihintay ko ang taong nagsasabing siya ang aking magiging alas. Hindi nang tagal, bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Ang kanyang tindig ay may dalang otoridad na hindi mo makukuha sa simpleng pagsuot ng mamahaling Amerikana. Umupo siya sa aking tapat. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa akin nang may halo ng paghanga at pagsusuri. "Miss Sachi, balita ko ay hindi ka tinatigilan ni Attorney Valderrama," simula niya. Ang kanyang baritonong boses ay tila isang marahang himig sa gitna ng katahimikan.
Ang invasion of privacy ay isang seryosong paratang, lalo na kung ang kalaban mo ay may pera para bumili ng hustisya. Hindi ako natatakot sa kanila, Rafael. Sagot ko habang dahan-dahang inilalapag ang baso. Ang bawat banta nila ay patunay lamang na nasasaktan ko na sila kung saan sila pinakasensitibo, sa kanilang bulsa at sa kanilang pekeng dangal. Numiti si Rafael, isang ngiting hindi mo malaman kung ito ay isang pangako o isang babala. Iyon ang gusto ko sa iyo. Hindi ka madaling takutin. Ngunit sa larangang ito, hindi sapat ang tapang. Kailangan mo ng impormasyon na kayang magpabagsak sa buong pundasyon ng pamilya Dizon. Lumapit siya ng bahagya sa akin. Naamoy ko ang kanyang pabango, amoy ng sandalwood at bagong perang papel. Inabot niya ang kanyang kamay upang ayusin ang isang hibla ng aking buhok na humaharang sa aking mukha. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa aking balat, isang haplos na kasinggaan ng hangin, ngunit nagdulot ng isang kakaibang pintig sa aking dibdib. Sa loob ng 5 taon, kasama si Mark, hindi ko naramdaman ang ganitong uri ng tensyon. Isang tensyong base sa respeto at kapantayan ng lakas. Bakit mo ginagawa ito? Anong nakaraan mo sa kanila? Tanong ko. Pinanatili ang aking malamig na titig, kahit nararamdaman ko ang pagbilis ng aking hininga. Ang mga Dizon ay mga anay, Sachi. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagdilim sa galit. 10 taon na ang nakalilipas. Ang tatay ko ay naging biktima ng kanilang pangungurakot. Kinuha nila ang aming kumpanya, winasak ang aming pangalan, at iniwan kaming walang-wala. Ngayon, ako naman ang kukuha sa lahat ng sa kanila. At ikaw ang susi para mabuksan ang pinto ng kanilang impyerno. Inilabas niya ang isang flash drive mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilagay ito sa ibabaw ng mesa. Narito ang lahat ng ebidensya ng money laundering ng pamilya Dizon na hindi alam ni Mark. Ang nanay niya, si Mrs. Dizon, ang utak ng lahat. Gamitin mo ito para mapatigil ang demanda nila laban sa iyo. Naramdaman ko ang bigat ng flash drive sa aking palad. Ito ang sandatang kailangan ko. Ngunit bago ko pa man makuha ito ng tuluyan, hinawakan ni Rafael ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang proteksyon na matagal ko nang hindi nararanasan. Mag-iingat ka, Sachi, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sensiridad. Ang mga taong nasusukol ay ang pinakamapanganib na kalaban. Tumayo ako at tumanggo sa kanya. Sa sandaling iyon, ang aming mga mata ay nagtagpo. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan ng 2 pusong parehong sugatan. Ngunit tumatangging sumuko. Pagbalik ko sa aking opisina kinabukasan, ang katahimikan ng hallway ay tila nagbababala ng isang bagong bagyo. Nang buksan ko ang pinto ng aking silid, isang pamilyar na boses ng paghikbi ang aking narinig. Sa gitna ng aking opisina, nakaupo sa sahig at nakasandal sa aking mesa ay si Lian. Ang kanyang dating marangyang hitsura ay wala na. Ang kanyang damit ay punit-punit. Ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa at tuyong dugo, at ang kanyang mga mata ay namumugtos sa iyak. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng papel na tila ba ito ang kanyang huling pag-asa. Sachi, please, help me. Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Papatayin nila ako. Ang pamilya Dizon. Hindi nila ako hahayaang mabuhay. Ang bawat hikbi ni Lian ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa loob ng aking opisina. Pinanood ko siyang nakalugmok sa sahig. Ang kanyang dating marangyang anyo ay tila naging isang basahan na itinapon sa gilid ng kalsada. Ngunit sa halip na awa, ang nararamdaman ko ay ang pamilyar na lamig ng aking lohika. Sa mundong ito, ang luha ay ang pinakamurang gamit sa panlilinlang, at si Lian ay isang dalubhasa rito. Tumayo ka riyan, Lian. Huwag mong madumihan ang carpet ko ng iyong mga peking luha. Malamig kong sabi habang nananatiling nakatayo sa likod ng aking malapad na mesa, ang aking kuta, ang aking simbolo ng kapangyarihan. Nag-angat siya ng tingin,
Ang kanyang isang mata ay halos sarado na dahil sa pamamaga. Sachi, totoo ito. Hindi na ito laro. Tinangka akong patayin ni Mrs. Dizon nang malaman niyang kinuha ko ang pera sa kanilang vault. Ang akala ko ay mahal ako ni Mark, pero pinanood niya lang ang kanyang ina habang pinapabugbog ako ng kanilang mga tauhan. Naglakad ako papalapit sa kanya, ngunit hindi upang tulungan siyang tumayo. Inikutan ko siya. Tila isang mananela na sinusuri ang kanyang huli. Bakit ka sa akin lumapit? Matapos mong sirain ang kasal ko? Matapos mong tangkaing limasin ang savings ko? Inaasahan mo bang magiging tagapagligtas mo ako? Dahil ikaw lang ang may kayang lumaban sa kanila. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. May hawak akong ebidensya, Sachi. Ang tatay mo, hindi lang siya nabaon sa utang. Pinilit siya ni Mrs. Dizon na pumirma sa mga peking kontrata para gamitin ang kumpanya ninyo sa money laundering. Kapag hindi mo ako tinulungan, sasabog ang lahat at damay ang tatay mo. Tumigil ako sa kanyang tapat. Ang impormasyong ito ay tumutugma sa mga dokumentong ibinigay ni Rafael. Ibigay mo sa akin ang ebidensya at titiyakin kong hindi ka nila mahahawakan. Dahan-dahang kinapa ni Lian ang loob ng kanyang punit-punit na jacket. Ngunit sa halip na dokumento, isang matalim na gunting mula sa aking pencil holder ang mabilis niyang kinuha at itinutok sa akin habang mabilis siyang tumatayo. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pighati ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa baliw na galit. Akala mo ba ay susuko ako ng ganoon lang? Kung babagsak ako, isasama kita. Angil niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang saksakin ako. Ngunit bago pa man madapo ang talim sa aking balat, mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso at ginamitan siya ng isang pamilyar na leverage. Ang tunog ng pagpihit ng kanyang braso ay bumasag sa katahimikan, kasunod ng malakas na pagbagsak ng gunting sa marmol na sahig. Sa loob ng 5 taon ng pagiging abala sa trabaho, hindi ko kinaligtaan ang aking self-defense classes sa bawat dulo ng linggo. Itinulak ko siya palayo, sapat na upang mawalan siya ng balanse at muling bumagsak sa sahig. Wala ka pa ring pagbabago, Lian. Hanggang sa huli, traidor ka pa rin. Pinindot ko ang intercom sa aking mesa. Security, pumasok kayo. Dalhin ang babaeng ito sa pulisya. Isama ang lahat ng video recording mula sa CCTV ng opisina ko ngayong hapon. Habang kinaledkad ng mga gwardiya si Lian palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagmura ay unti-unting humihina sa hallway. Hindi ko siya binigyan ng kahit isang sulyap. Ang aking focus ay nanatili sa screen ng aking computer. Isang bagong balita ang lumabas sa headline ng isang sikat na news portal. Pamilya Dizon, iniimbestigahan sa isang malaking pyramiding scheme. Mark Dizon, na mataang kasama ng mga otoridad para sa interogasyon. Napangiti ako ng tipid. Ang mga baraha ay isa-isa nang bumabagsak. Ngunit ang aking tagumpay ay tila may kasamang panibagong panganib. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Nang sagutin ko ito, ang tanging narinig ko ay ang tunog ng sirena ng pulis sa kabilang linya. At ang boses ni Mark, himihingal, desperado, at punong-puno ng pot. Sachi, wala na akong mawawala. At kapag wala na ako, sisiguraduhin kong wala ka na rin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking pakiramdam. Ang anino ng isang desperadong lalaki ay tila lalong lumalaki sa labas ng aking gusali. Ang bawat pagpindot ko sa keyboard ng aking laptop ay tila pagpapakawala ng isang hukbo ng katotohanan na matagal lang nakakulong sa ilalim ng mga kasinungalingan ng pamilya Dizon. Sa isang huling click, ang lahat ng dokumentong ibinigay ni Rafael, ang mga record ng pyramiding scheme, ang money laundering, at ang mga video ng panggagaslight sa akin, ay lumipad na patungo sa malawak na karagatan ng internet. Ang katotohanan ay hindi na kailangang sumigaw. Kailangan lang itong ilantad. Bulong ko sa aking sarili habang pinapanood ang bawat share at comment
na nagsisimulang bumaha sa aking screen. Hindi lumipas ang isang oras, naging viral ang hashtag na Justice for Sachi at Dizon Scams. Ang mga netizens, ang makapangyarihang hukbo ng digital na panahon sa Pilipinas, ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga larawan ni Mrs. Dizon, na dati ay simbolo ng karangyaan sa mga society magazines, ay naging mga memes ng pandaraya at kasakiman. Ang bawat post nila ng pagpapakitang tao ay tinambakan ng libu-libong galit na emosyon. Mula sa bintana ng aking opisina, narinig ko ang ingay ng mga tao sa labas. Ang mga boses ng mga nagpoprotesta, mga taong nabiktima ng kanilang pyramiding scheme, ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa pundasyon ng gusali ng mga Dizon sa kabilang kalsada. Hindi ko kailangang magbuhat ng kamay. Ang galit ng publiko ang siyang gumagawa ng trabaho para sa akin. Isang tawag ang pumasok sa aking private line. Si Mrs. Dizon. Sa halip na ang kanyang karaniwang mapagmataas na boses, ang narinig ko ay isang nanginginig at desperadong bulong. Sachi, itigil mo na ito. Nakikiusap ako. Sinisira mo ang buhay namin. Ang pamilya namin, wala na kaming matuluyan. Pinapalayas na kami sa mansyon at kinumpiska na ng gobyerno ang aming mga ari-arian. Mag-usap tayo. Babayaran namin ang lahat ng utang namin sa iyo. Ang utang ay hindi lamang nababayaran ng pera, Mrs. Dizon. Sagot ko, ang aking boses ay malamig at walang bahid ng awa. Ang tiwalang sinira ninyo at ang dangal na tinangka ninyong apakan ay walang katumbas na halaga. Harapin ninyo ang digital na karma na kayo rin ang gumawa. Ibinaba ko ang telepono nang hindi hinihintay ang kanyang sagot. Sa sandali ngayon, ang pinto ng aking opisina ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang aking ama. Ang kanyang muka ay mas maayos na ngayon. Wala na ang takot na dati ay bumabalot sa kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin at inilapag ang isang dokumento sa aking mesa. Sachi, anak. Nag-surrender na ako sa mga otoridad kanina. Ibinigay ko ang lahat ng aking nalalaman tungkol sa mga illegal na transaksyon ng mga Dizon. Handa akong harapin ang aking pagkakamali upang hindi mo na kailangang pasanin ang aking mga kasalanan. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang kalayaan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang tagumpay na hindi mabibili ng pera. Ang pagbabalik ng dangal ng aking ama. Salamat pa. Ngayon, malaya na tayo. Ngunit ang katahimikan ng aming pagyayakap ay muling nabasag ng tunog ng telebisyon sa sulok ng aking opisina. Isang breaking news ang lumitaw. Ulat mula sa Camp Karingal, si Mark Dizon na nahaharap sa patong-patong na demanda ay nakatakas mula sa kustodya ng mga pulis habang inililipat sa ibang pasilidad. Siya ay itinuturing na armado at mapanganib. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang anino ng isang desperadong lalaki na wala nang mawawala ay tila lalong lumalapit sa akin. Pinatay ko ang ilaw sa aking opisina. Ang tanging natitirang liwanag ay ang mula sa mga screen ng computer na patuloy na nagpapalabas ng balita. Sa labas, ang tunog ng hangin ay tila isang babala. Isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa may balkonahe ng aking opisina. Isang presensya na punong-puno ng poot at desperasyon. Ang mahinang pag-usod ng glass door sa aking balkonahe ay sapat na upang magtayuan ng aking mga balahibo sa bato. Sa gitna ng dilim, ang anino ni Mark ay tila isang halimaw na nagmula sa kailaliman ng aking nakaraan. Amoy ng alak, pawis, at desperasyon ang pumasok sa silid, kasabay ng malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik, hindi na ang lalaking minahal ko, kundi isang hayop na nasusuhol. Sachi, tignan mo ang ginawa mo sa amin. Bulong niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Wala na si Mama. Wala na ang kumpanya. Wala na ang lahat dahil sa'yo. You think you're so smart? You think you've won? Hindi ako gumalaw mula sa aking kinatatayuan. Sa aking kanang kamay, dahan-dahan kong pinindot ang panic button sa ilalim ng aking desk
na direktang konektado sa Security Command Center ng gusali. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kasing tigas ng bato. You lost the moment you stayed silent at the altar, Mark. Malamig kong sagot. Hindi ako ang sumira sa inyo. Kayo ang sumira sa sarili ninyo dahil sa kasakiman ninyo. Tumahimik ka! Sigaw niya habang mabilis na lumapit at hinawakan ako ng mahigpit sa braso. Nararamdaman ko ang tulis ng isang bagay na itinusok niya sa aking tagiliran. Isang screwdriver na kinuha niya kung saan. Aalis tayo rito. Ibabalik mo ang lahat ng pera. Sasabihin mo sa mga pulis na nagsinungaling ka o pareho tayong mawawala sa mundong ito. Sa sandaling yon, ang pinto ng aking opisina ay bumukas ng marahas. Si Rafael ay humahangos na pumasok. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala na agad na palitan ng put nang makita ang sitwasyon. Mark, bitawan mo siya! Napapaligiran na ng pulis ang buong building! Wala ka nang matatakasan! Huwag kang lalapit, Rafael. Papatayin ko siya. Banta ni Mark habang lalong idiniin ang screwdriver sa aking suot na sutlang blusa. Tumingin ako kay Rafael, pagkatapos ay kay Mark. Isang rasyonal na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi ako ang babaeng kailangan iligtas. Ako ang babaeng nagliligtas sa sarili niya. Ginamit ko ang momentum ng paghila ni Mark. Sa isang mabilis na pag-ikot ng aking katawan, ginamitan ko siya ng isang pressure point technique na natutunan ko sa self-defense. Ang kanyang kamay ay biglang nanghina, sapat na upang mahulog ang screwdriver sa sahig. Sa isang mabilis na sipa sa kanyang tuhod, napaluhod ko siya sa aking harapan. Hindi na ako ang sachi na pwedeng takutin ng mga drama mo, Mark. Wika ko habang mabilis na lumayo sa kanya, patungo sa tabi ni Rafael. Pumasok ang mga otoridad at mabilis na dinakip si Mark. Pinanood ko kung paano siya kinaladkad palabas. Sumisigaw ng mga mura at pagbabanta na wala ng saysay. Ang kanyang boses ay unti-unting nawala sa dulo ng hallway, kasabay ng huling bakas ng hapis sa aking puso. Ayos ka lang ba? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambot habang hinahawakan ang aking mga balikat. I'm sorry. I should have been faster. Ayos lang ako, Rafael. I dealt with it. Sagot ko habang inayos ang aking sarili. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang lungsod ng Manila ay patuloy sa pag-ikot, walang pakialam sa mga trahedyang katatapos lang. The project is finally finished. Ang lahat ng basura ay nalinis na. Lumipas ang ilang araw. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Mark at ang tuluyang pagbagsak ni Mrs. Dizon ay naging headline sa lahat ng tabloid. Si Lian ay nahaharap din sa patong-patong na demanda sa probinsya kung saan siya nahuli. Nakatayo ako sa harap ng aking salamin sa loob ng aking bagong apartment sa New York, suot ang isang itim na business suit. Isang taon na ang lumipas. Ang sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na nagsisilbing medalya ng aking katatagan. Sa aking mesa, nakalatag ang isang imbitasyon para sa isang Global Infrastructure Summit kung saan ako ang magiging keynote speaker. Sachi, are you ready? The car is waiting. Tawag ni Rafael mula sa kabilang linya ng telepono. Kami ay nananatiling magkasama, hindi bilang magkasintahan sa tradisyonal na paraan, kundi bilang mga partners na may malalim na respeto sa isa't isa. Ready! Sagot ko. Tinampot ko ang aking bag at isang piraso ng papel mula sa aking drawer. Isang one-way ticket patungo sa tagumpay na ako mismo ang nagdisenyo. Ang huling anino ng 3 segundong katahimikan sa simbahan ay tuluyan ng napalitan ng ingay ng aking sariling tagumpay. Isang taon nang lumipas mula nang mabasag ang aking mundo sa gitna ng altar ng San Sebastian. Ngayon, nakatayo ako sa tuktok ng isang gusali sa Manhattan. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga dambuhalang skyscraper ng New York. Ang malamig na hangin ng huling bahagi ng taglagas ay humahaplos sa aking mukha. Ngunit hindi na nito dala ang giniginaw na pakiramdam ng pag-iisa. Sa halip,
Dala nito ang tamis ng aking ganap na paglaya. Sa aking kamay ay hawak ko ang isang tablet. Pinabasa ang huling ulat mula sa aking mga abogado sa Pilipinas. Si Mark ay pinalanahatulan ng pagkakakulong dahil sa tangkang pagbatay at pakikipagsabwatan sa mga ilegal na transaksyon ng kanyang ina. Ang balita ay nagsabing sa loob ng kulungan, siya ay naging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Isang lalaking nawala ang lahat dahil hindi niya natutunang tumayo sa sarili niyang mga paa. Si Lian naman ay nananatiling nasa ilalim ng rehabilitasyon habang hinaharap ang kanyang mga kaso ng estafa. Ang kanilang mga pangalan, na dati ay nagdudulot sa akin ng matinding poot, ay tila mga kupas na tinta na lamang sa isang lumang pahina ng kasaysayan. Sachi, ang gala dinner ay magsisimula na sa loob ng 30 minuto. Malambot na boses ni Rafael ang bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Lumingon ako sa kanya. Nakatayo siya malapit sa pintuan, suot ang isang itim na taksido na lalong nagpatingkad sa kanyang misteryosong dating. Hindi niya ako tinangkang baguhin o kontrolin. Sa loob ng 1 taon naming pagsasama bilang mga strategic partners sa negosyo, natutunan naming respetuhin ang mga hangganan ng isa't isa. Ang kilig na nararamdaman ko sa kanya ay hindi iyong uri na nagpapabulag, kundi iyong uri na nagbibigay ng lakas at seguridad. Salamat, Rafael. Susunod na ako, sagot ko ng may ngiti. Bago ako lumabas, tumigil muna ako sa harap ng isang malaking salamin. Tiningnan ko ang aking refleksyon. Wala na ang belo na dati ay sumasalamin sa aking pagiging biktima. Wala na ang mga alahas na ibinigay ng mga taong nais akong gamitin. Ang nakikita ko ngayon ay isang babaeng may matitigas na balikat, may matatalim na mata, at may pusong marunong ng pumili kung sino ang karapat-dapat papasukin. Marami ang nagtatanong sa akin. Sachi, napatawad mo na ba sila? Ang sagot ko ay simple. Pinatawad ko ang aking sarili. Pinatawad ko ang aking sarili dahil sa pagiging bulag sa loob ng 5 taon. Pinatawad ko ang aking sarili dahil sa pag-aakalang ang pag-ibig ay palaging nangangailangan ng sakripisyo ng sariling danggal. Ngunit para sa mga taong sadyang nanakit at nandaraya, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ang tunay na hustisya ay ang hayaan silang mabulok sa bunga ng kanilang sariling mga desisyon habang ako ay patuloy na lumilipad patungo sa aking rurok. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa piling ng ibang tao, kundi sa loob ng sariling katahimikan. Ang 3 segundong katahimikan ni Mark sa altar ay ang pinakamalaking regalo na natanggap ko. Iyon ang 3 segundong gumising sa aking natutulog na lakas. Huwag kang matakot mag-isa. Huwag kang matakot na iwanan ang mga taong kumakain sa iyong pagkatao. Dahil sa dulo ng bawat sakit, may naghihintay na bersyon ng iyong sarili na mas matatag, mas matalino, at mas rurok ang tagumpay. Kinuha ko ang aking clutch bag at naglakad palabas ng silid. Ang bawat tunog ng aking heel sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Wala na ang Sachi na biktima. Narito na ang Sachi na siyang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran. Ang aking kwento ay hindi natapos sa isang kasal. Ito ay nagsimula sa isang paglaya.